Nag-subscribe ako ng gatas sa loob ng 6 na buwan. 5 beses ko lang ito nainom. Ang natira ay napunta lahat sa tiyan ng tiyahin sa tabi. Naglagay ako ng camera. Nakamask siya kapag nagnanakaw. Maaga akong gumising para kunin. Mas maaga pa siya sa akin. Sa huli ginamit ko ang huling alas bayad sa pagdating. Akala ko tapos na ang problema. Pagkaraan ng 7 araw, nakatayo sa pintuan ng manager ng property na seryoso ang mukha. Inabot niya sa akin ang isang papel. May 4 na salita roon na nagpamanhid sa akin. 6 na buwan na akong nakatira sa lugar na ito. Para makatulog pa sa umaga, nag-order ako ng sariwang gatas. Araw-araw bago mag-alas 6 ng umaga, nilalagay ng tagahatid ang gatas sa kahon sa pintuan. Nakasanayan kong gumising ng alas 7:30. Pagkatapos maghilamos, binubuksan ko ang kahon ng gatas. Walang laman. Noong una akala ko nakalimutan ng tagahatid. Tumawag ako para magtanong. Sigurado niyang sinabi na naihatid na. Huwag kang mag-alala. 3 taon na akong naghahatid sa lugar na ito. Hindi pa ako nagkamali, baka kinuha lang ng malikot na bata sa kapitbahay. Kinabukasan, wala pa ring laman ang kahon. 3 araw, wala pa ring laman. Medyo nainis na ako. 3 araw na sunod-sunod. Hindi na ito normal, sinabi ko sa tagahatid. Pagkatapos mong maghatid bukas mag-message ka sa akin. Pumayag siya. Sa umaga ng ika-4 na araw, nagising ako dahil sa panginginig ng cellphone. Wala pang alas 6, may mensahe ang tagahatid ng gatas. Agad akong bumangon. Tumakbo papunta sa pinto. Binuksan ko ang pinto. Walang laman ang kahon ng gatas. Bukas pa ang ilaw na may sensor sa labas. May bahagyang lamig pa sa hangin. Ibig sabihin nito, may taong sa loob ng 10 segundo mula sa mensahe hanggang pagbukas ko ay kumuha ng gatas. Sino ang gagawa ng ganito? At araw-araw pa, nagpasya akong maglagay ng camera. Umorder ako online. Dumating kinabukasan. Inilagay ko ang camera sa sulok sa itaas ng pinto. Napakatago ng pwesto. Kita ng malinaw ang tapat ng pintuan at ang kabilang bahay. Ikinonekta ko sa app ng cellphone. Nagsimula ako ng motion detection alert. Pagkatapos ng lahat ng ito, mas naging kampante ang loob ko. Gusto kong makita kung sino talaga siya, na sobrang determinado sa isang bote ng gatas ko. Sa umaga ng ika-5 araw, eksaktong alas 50:05 ay umalag ang cellphone ko. Notification ito ng motion detection. Agad kong binuksan ang app. May lumabas na anino sa live na video. Pamilyar ang taong iyon. Siwang na tiyahin na kapitbahay ko. Retirado na siya. Karaniwan siyang mabait. Noong kakalipat ko pa lang, binibigyan pa niya ako ng isang pinggang dumpling. Nang makita niyang bata pa ako, palagi niya akong kinukumusta. Shaoli, kahit abala sa trabaho alagaan mo rin ang katawan mo. Shaoli, may nobya ka na ba? Hindi ko kailanman naisip na siya pala. Sa video, nakapajama siya. Magulo ang buhok niya. May suot siyang malaking asul na mask. Halos natakpan ng kalahati ng mukha. Lumapit siya sa pintuan ng bahay ko. Sanay na sanay niyang binuksan ang kahon ng gatas ko. Tumingin muna sa kaliwa at kanan. Pagkatapos ay kinuha ang gatas sa loob. Pabilis siyang tumalikod at bumalik sa bahay niya. Wala pang 10 segundo ang buong proseso. Nakatitig ako sa screen ng cellphone. Medyo tulala ang isip ko. Siya nga talaga. Inurong ko ang video. Parang alam niya kung nasaan ang camera. Sinasadya niyang iwasan ang direksyong ito. Ang pagsuot ng mask ay para rin magtago. Alam niyang ito ay pagnanakaw. May biglang galit na sumiklab sa dibdib ko. Tinuring kitang mabuting nakatatanda. Itinuring mo naman akong tanga. Hindi naman mahal ang isang bote ng gatas. Pero hindi ko kayang lunukin ang sama ng loob. Sinabi niyo ko ang video. May ebidensya na. Pero kung diretso ko siyang haharapin, medyo nag-aalangan ako. Tutal ay magkapit-bahay kami. Kapag nagkainitan, araw-araw pa rin kaming magkikita. Sobrang awkward. At matanda na rin siya. Paano kung masyado akong makapagsalita? Paano kung atakihin siya sa puso? Nagpasya akong bigyan pa siya ng isang pagkakataon. Balak kong mauna pa sa kanya. Kinabukasan, nagset ako ng alarm ng alas 5:30. Hindi pa maliwanag. Gising na ako. Hindi ako nagbukas ng ilaw. Tahimik akong lumapit sa pinto. Sumilip ako palabas sa butas ng pinto. Madilim ang buong pasilyo. Anging berdeng ilaw ng emergency exit sa malayo. Mahinang nagliliwanag. Matyaga akong naghintay. Alas 5:40. Narinig ko ang pamilyar na yapak ng tagahatid ng gatas. At ang mahinang tunog ng salaming bote na nagbabanggaan. Malinaw ang tunog sa pasilyo. Huminto ang tagahatid sa tapat ng pintuan ko. Inuksan niya ang kahon ng gatas. Inilagay ang gatas. Isinara. Pagkatapos ay pumunta siya sa susunod na bahay. Hinintay kong mawala ang tunog ng kanyang mga hakbang. Tahimik akong nagbilang ng 10. Pagkatapos, bigla kong binuksan ang pinto. Walang tao sa labas. Wala ring laman ang kahon ng gatas. Napatigil ako sa kinatatayuan ko. Paanong nangyari iyon? Nakatingin lang ako sa butas ng pinto. Wala akong nakitang may lumapit. Agad kong kinuha ang cellphone ko. Walang kahit anong alert ang camera app. Paulit-ulit kong sinuri ang settings ng app. Walang problema. Binuksan ko ang recording ng mga sandaling iyon. Puro dilim ang laman ng video. Walang kahit ano. Naintindihan ko na. Alam niya ang anggulo ng camera sa may pintuan ko. Umakyat siya mula sa kabilang hagdan.
Nakayuko ang katawan, nasa blind spot ng camera. Tahimik niyang kinuha ang gatas. Nagduda pa nga ako, baka naghihintay lang siya sa liko ng hagdan. Hintayin lang na umalis ang tagahatid. At agad siyang kikilos, kaya natapos niya ang lahat bago ko pa mabuksan ang pinto. Nakaramdam ako ng matinding ginaw. Hindi na ito simpleng pagkuha ng libre. Isa na itong uri ng obsesyon. Para sa bateng gatas na iyon, ginamit niya ang lahat ng paraan. Kinuwenta ang oras, baka pati schedule ko ay kabisado na niya. Isa lang akong batang laging overtime. Paano ako mananalo laban sa isang retiradong tiyahin na buong isip ay nakatuon dito? Pagkatapos ng trabaho sa hapon, nagkita kami sa elevator. Nakauwi ka na, Shaoli. Masigla niya akong binati, mukhang napakabait, may bitbit pa siyang isang basket ng gulay. Tiyahin Yu, namamalengke po kayo. Pinilit kong ngumiti. Oo, may lulutuin akong masarap para kay Tiyuhin Zhang mamaya. Tumingin siya sa akin. Puno ng malasakit ng isang nakatatanda ang mga mata niya. Tinitigan ko ang ngiti niyang iyon. Hindi ko ito may ugnay sa madaling araw na taong nakamask. Palihim at kahina-hinalang anino. Ang ganitong tao ay sobrang nakakatakot. Nagpa siya akong itigil ang pakikipaglaro ng isip sa kanya. Diretsong harapin na lang. Pakiramdam ko hindi pa rin ito tama. Paano kung bigla siyang bumagsak at mag-eskandalo? Hindi ko na maipapaliwanag ang lahat. Tumawag sa pulis, para lang sa isang bote ng gatas. Kahit dumating ang pulis ay aayusin lang nila. Pinag-isip-isip ko, hindi ko naman kailangang patunayan na ninakaw niya ang gatas. Gusto ko lang mainom ang gatas na binayaran ko. Kung ang target niya ay ang gatas sa kahon, gagawin kong walang gatas ang kahon. Kinuha ko ang cellphone ko. Nahanap ko ang customer service ng kumpanya ng gatas. May isa pa akong paraan. At ito na ang huli. Sinabi ko sa customer service, gusto kong baguhin ang paraan ng pag-deliver ng gatas. Magandang araw po sir. Ano po ang maitutulong namin? Ayoko nang ilagay ng tagahatid ang gatas sa kahon. May problema po ba sa kahon ng gatas? Wala po. Ayoko na ng prepayment. Gusto kong gawing bayad sa pagdating. Sir, karamihan po sa aming mga customer ay naka-prepay buwanan o taunang. Mas tipid po iyon. Alam ko. Ayos lang. Hindi ako takot sa abala. Gusto kong sa tuwing darating ang tagahatid tuwing umaga, diretso na lang siyang kumatok. Pagbabayad ako at kukunin ang gatas. Sir, kung ganoon po, kailangan ninyong maghanda ng eksaktong bayad araw-araw. At abala po ang tagahatid tuwing umaga. Maaaring hindi siya makakatok sa eksaktong oras. Walang problema. Tinatanggap ko. Kahit tinatayang oras lang ay okay na. Sa pagitan ng alas 6 at alas 6:30. Nasa bahay lang ako at naghihintay. Para lang makainom ng gatas na ito. Handa akong gumising ng maaga. Sige po sir, nilagyan ko na po ng note. Simula bukas, magbibigay na kami ng bayad sa pagdating na serbisyo. Isahang bayaran. Salamat. Ibinaon ko na ang tawag. Parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Inaamin ko, natalo ako. Hindi ko kayang talunin ng isang sanay na magnanakaw. Wala akong ibang magawa kundi gumamit ng ganitong pinakamagaspang, pero pinaka-epektibong paraan para ipagtanggol ang gatas ko. Bayad sa pagdating. Hindi naman niya pwedeng agawin mula sa tagahatid. Hindi rin naman niya pwedeng bayaran para sa akin. Nang maisip ko ito, medyo na-excite pa ako. Sa pagdating ng bukas ng umaga, inisip ko si Tiyahin Wang gaya ng dati. Palihim na lalapit sa kahon ng gatas ko. Bubuksan ang walang laman. Ano kaya ang magiging itsura niya? Pagkabigo, o galit, baka isipin niyang nakalimutan ng tagahatid. At araw-araw niyang bubuksan ang walang lamang kahon. Hanggang sa marealize niya, ang libreng gatas niya, ay wala na. Ang pakiramdam na ito, mas masarap pa kaysa harapin at ibunyag siya. Noong gabing iyon, mahimbing ang tulog ko. Kinabukasan ng umaga, eksaktong alas 6 ako nagising. Hindi ako nag-set ng alarm. Lumabas ako sa sala, nagtimpla ako ng tsaa, umupo ako sa sofa at naghintay. Alas 6:15, may mahinang katok sa labas ng pinto. 3 beses na may ritmo. Lumapit ako, sumilip ako sa butas ng pinto. Tagahatid ng gatas. Binuksan ko ang pinto. Narito po ang gatas ninyo. Inabot ko sa kanya ang inihanda ko ng eksaktong bayad. Araw-araw ko na po kayong aabalahin. Walang abala, trabaho lang. Ngumiti ng simple ang tagahatid ng gatas. At umalis. Isinara ko ang pinto. Samandal ako sa pinto. Tinitigan ang bote ng gatas sa kamay ko. Malamig ang bote. May dala pang halumigmig sa labas. Binuksan ko ang takip. Uminom ako ng isang malaking lagok. Agad na napuno ng malakas na amoy ng gatas ang bibig ko. Ito mismo ang lasa. Gaano nakatagal mula nang huli ko itong ininom? 6 na buwan mahigit 180 araw. 5 beses ko lang ito nainom. Ito ang ika-6. Nakuha ko ito gamit ang sarili kong talino at kompromiso. Hawak ang gatas. Lumapit ako sa bintana. Bahagya ng maliwanag ang langit. May mga matatandang nag-eehersisyo sa ibaba. Tahimik ang lahat. Binuksan ko ang cellphone. Sinilip ko ang camera. Wala pang 1 minuto matapos kong isara ang pinto. Talagang lumitaw ang anyo ni Tiyahin Wang. Pareho pa rin ang ayos niya. Naka-mask. Maingat siyang lumapit sa kahon ng gatas ko. Sanay na sanay niyang binuksan. Pagkatapos, bigla siyang natigilan. Matagal niyang kinapa ang loob ng kahon ng gatas. Walang laman. Isinara niya ang kahon ng gatas.
Binuksan ulit, wala pa ring laman. Tumayo siya ng tuwid na litong-lito. Parang iniisip kung saan nagkamali. Pumunta pa siya sa may hagdan at sumilip. Pagkatapos bumalik, sa huli, umalis siyang hindi makapaniwala. Pinanood ko ang CCTV. Hindi ko napigil ang mapangiti. Sa araw na iyon, napakaganda ng pakiramdam ko. Sa mga sumunod na araw, tuwing bandang alas 6 ng umaga, palaging eksaktong kumakatok ang tagahatid ng gatas. Isang kamay ang bayad, isang kamay ang gatas. Pagkatapos iniinom ko ang pinaghirapang gatas. At sinisimulan ang bagong araw. Tuwing umaga, automatiko kong binubuksan ang CCTV. Palaging lumalabas si Tiyahin Wang ilang minuto matapos umalis ang tagahatid. Araw-araw niyang binubuksan ang kahon ng gatas ko. At umaalis na bigong-bigo. Minsan naaawa pa nga ako sa kanya. Pero kapag naaalala ko ang mga ginawa niya noon, agad nawawala ang kaunting awa na iyon. Hindi ko siya ibinunyag. Ito na ang pinakamalaking awa na kaya kong ibigay. Binalik ko lang ang bagay na dapat ay akin. Patuloy pa rin kaming nagkakasalubong sa elevator. Kapansin-pansing nabawasan ang ngiti sa mukha niya. Nang makita niya ako, piliting tumango lang siya. May bahid ng sama ng loob at pagsisiyasat ang tingin niya. Sigurado akong iniisip niya kung anong paraan ang ginamit ko. Nagkunwari akong walang alam. Binati ko siya gaya ng dati. Tiyahin Wang, magandang umaga. Malamig at walang gana ang tugon niya. Tahimik ang buong elevator. Pakiramdam ko ay maayos ang ganitong estado. Walang pakialamanan. Naging payapa ang mundo ko. Nagpatuloy ang ganitong tahimik na mga araw ng isang linggo. Akala ko ay matatapos na ang lahat dito. Akala ko ang digmaan namin tungkol sa gatas ay matatapos na sa hindi tuwirang paraan ko. Masyado akong naging inosente. Minamaliit ko ang hangganan ng isang taong nagkukunwari. Sa hapon ng ikapitong araw, nag-o-overtime ako sa bahay para magsulat ng plano. Tumunog ang doorbell. Akala ko ay delivery. Tumayo ako para magbukas ng pinto. Sa may pintuan ay nakatayo ang property manager. Apelyido niya ay Leo. Isang lalaking nasa mahigit 40 taong gulang. Bihira kaming magkausap. May kasama pa siyang 2 taong naka-uniforme ng security. Manager Leo, may kailangan po ba? Medyo nagulat ako. Napakaseryoso ng mukha ni Manager Leo. Halos mabigat ang kanyang ekspresyon. Hindi siya nagsalita. Tiningnan niya lang ako mula ulo hanggang paa. Ang tingin iyon, parang tumitingin sa isang pinaghihinalaang kriminal. Hindi ako komportable. Ikaw si Shaoli, di ba? Sa wakas nagsalita siya. Napaka-opisyal ng tono. Ako nga, may konting bagay. Kailangan naming beripikahin. Habang sinasabi niya iyon, kinuha niya ang isang folder mula sa security sa likod niya. At humugat ng isang A4 na papel. Inabot sa akin. Tingnan mo muna ito. Ang ekspresyon niya, parang hukom na nagbabasa ng hatol. Kumabog ang dibdib ko. May masamang pakiramdam. Tinanggap ko ang papel. Printed ang papel. May ilang linya ng nakabold na itim na letra. Ang pamagat ay, aplikasyon para sa paghahabol ng mental damage compensation laban sa kapitbahay na si Lee. Si Lee, ay ako, ang aplikante. Ay si Tiyahin Wang na katabi ko. Napatigil ako. Mental damage compensation. Ano ang karapatan niyang singilin ako? Nagpatuloy akong magbasa ng dahilan ng aplikasyon. Nang makita ko ang huling bahaging sulat kamay. Ang 4 na salitang halos bumutis sa papel. Parang nanigas ang dugo sa buong katawan ko. Parang tinamaan ng kidlat. Nanigas ako sa kinatatayuan. Ang 4 na salitang iyon ay... Hawak ko ang papel. Nagsimulang manginig ang mga kamay ko. Ito na ang pinakakatawa-tawang paratang na narinig ko sa buong buhay ko. Maingat kong binasa ang buong aplikasyon. Punong-puno ito ng emosyon at luha. Sinabi ni Tiyahin Wang sa aplikasyon na siya ay isang nag-iisang retiradong matanda. 6 na buwan na ang nakalipas. Napansin niya na sa kahon ng gatas ng kapitbahay, may isang bote ng tinatawag na malasakit na gatas araw-araw. Inakala niyang ito ay benepisyo ng komunidad, o kaya ay sobra ang in-order ng kabataan, at ibinabahagi ang hindi naiinom. Dahil sa prinsipyo ng hindi pag-aaksaya ng pagkain, araw-araw niya itong tinutulungan na maubos. Ayon sa kanya nitong 6 na buwan, ang boteng gatas na ito ay naging tanging pinagkukunan niya ng nutrisyon. Ito raw ang naging sandigan ng kanyang buhay sa katandaan. Ngunit 1 linggo na ang nakalipas. Ang binatang ito, iyon ay ako, walang awa raw, at may masamang intensyon. Biglang pinutol ang naturang supply ng malasakit, na naging dahilan upang 1 linggo siyang kulang sa protina. Naging lutang ang isipan, nawalan ng gana sa pagkain. Hindi makatulog sa gabi, maging ang alta presyon at sakit sa puso niya ay na-trigger, na nagdulot ng matinding pinsalang mental at pisikal. Dahil dito, mariin niyang hinihiling, na ako, ay agad ibalik ang supply ng gatas, at magbayad ng danyos moral, kasama ang nutrisyon at pagkawala ng kita na umabot sa 5,000. Nang matapos kong basahin ay hindi ako makapagsalita sa galit. Pakiramdam ko hindi ako nagbabasa ng reklamo. Parang nagbabasa ako ng isang absurdong nobela. Tinutulungan na maubos, sandigang pangkaisipan, pinutol ko raw ang pagkain niya. Paano kayang maging ganito kakapal ang mukha ng isang tao? Ginawang napakalinis pakinggan ang pagnanakaw. At sobrang kapal ng loob. Ito, bamukha ang bibig ko, pero paos na paos ang boses ko.
Nabasa mo na lahat. Napakakatawa-tawa nito. Ninakaw niya ang gatas ko. At siya pa ang nagreklamo laban sa akin. Itinaas ko ang hawak kong papel. Shaoli, huwag ka munang magalit. Sabi ng panig ni Tiyahin Wang. Hindi raw niya alam na ikaw ang nag-order noon. Akala niya ay benepisyo ng komunidad. Hindi raw niya alam. Nakamask siya. Umiwas sa camera habang nagnanakaw. Hindi niya raw alam. Camera. Natigilan si Manager Leo. Oo, camera. May ebidensya ako. Nakasave lahat ng araw-araw na footage ko. Shaoli, huwag muna nating madaliin ito. Paano hindi mamadaliin? Ito ay paninirang puri. Nandito kami ngayon. Hindi para magpasya kung sino ang tama o mali. Nandito kami para mag-ayos. Medyo lamambat ang tono ni Manager Leo. Matanda na si Tiyahin Yu. Napaka-emosyonal niya. Sabi niya kung hindi mo ibabalik ang supply, gagawin daw niya. Pupunta raw siya sa opisina mo at mag-eskandalo. O tatalon mula sa itaas. Nanginig ang buong katawan ko. Banta, ito ay hayagang pagbabanta. Magkakapit-bahay lang naman. Hindi na kailangang palalin pa ang sitwasyon. Paano kung ganito na lang? Sa panig ni Tiyahin Wang, kami ang kakausap at magpapakalma. Sa panig mo naman, medyo lamambat ka rin sana. Tutal mas nakatatanda siya. Paano akong lalambot? Bigyan ko siya ng pera. O hayaan ko pa rin siyang magnakaw ng gatas ko. Pakiramdam ko ay dinudurog ang mga paniniwala ko. Isipin mo na lang na nagpapakita ka ng kabutihan. Mag-order ka ng isang bote pa araw-araw. At ibigay kay Tiyahin Yu. Bakit naman? Isipin mo na lang, na paggalang sa nakatatanda at pagmamalasakit, 7 piso lang ang isang bote. Magbayad ka para sa katahimikan. Tama ba ako? Tiningnan ko ang mukha ni Manager Leon na parang tagapamagitan. Bigla kong naintindihan. Hindi siya dumating para ipaglaban ang tama. Dumating siya para panatilihin ang katahimikan. Si Tiyahin Wang ay isang hindi matatag na salik. Isang problema. At ako, ay isang taong marunong makipag-usap. Isang kabataang kayang magkompromiso. Kaya, pinili niyang isakripisyo ang interes ko. Para mapatahimik ang problemang ito. Dahil ito ang may pinakamababang gastos. Isang matinding lungkot at galitang umapaw sa puso ko. Ang mundong ito, hindi laging ang may katwiran ang nananalo. Kundi kung sino ang mas handang sumugal. Kung sino ang mas walang hiya, siya ang nananalo. Huminga ako ng malalim. Pinilit kong pakalmayan ang sarili ko. Tiningnan ko si Manager Leo. At dahan-dahan kong sinabi, pag-aayos ba? Sige, oras, lugar. Mukhang hindi inaasahan ng manager na ganito kabilis akong magbabago ng isip. May bahagyang ginhawa ang lumitaw sa mukha niya. Bukas ng 10:00 ng umaga, sa community activity room, nandoon din ang community mediator. Tiyak na darating ako sa oras. Umalis si Manager Leo na may kasiyahan. Isinara ko ang pinto, samandal sa malamig na pintuan. Dahan-dahan akong dumulas paupo sa sahig. Tinitigin ko ang hawak kong A4 na papel. Ang 4 na salitang iyon ay parang ahas na makamandag. Gumapang papasok sa isip ko. Napatawa ako, hanggang sa tumulo ang luha ko. Gusto mong makipaglaro, sasamahan kita hanggang dulo. Ginugol ko ang buong gabi sa paghahanda. Hindi ito digmaan tungkol sa gatas. Isa itong laban para sa dignidad at hangganan. Hindi ako pwedeng matalo. Una, inilabas ko ang lahat ng tala ng pag-order ng gatas sa nakaraang 6 na buwan. Kasama ang lahat ng resibo ng bayad. At ipinrint bilang isang set. Mahigit 180 araw lahat. Walang mintis kahit isang araw. Ito ang pisikal na ebidensya. Pagkatapos, kinuha ko lahat ng video kung saan nakuhanan si Tiyahin Wang na nagnanakaw ng gatas. Lahat ay in-download ko sa computer. Mula noong una na hindi pa siya nakamask, hanggang sa magsimula siyang magmask, hanggang sa pag-iwas niya sa blind spot ng camera. Bawat eksena, ay inedit ko, inayos ko ayon sa petsa at oras. At ginawa itong isang 10 minutong dokumentaryo. Binigyan ko pa ng pamagatang video. Ang pag-uugali ng isang sanay na magnanakaw. Naghanda rin ako ng isang USB. At kinopya ko roon ang lahat ng video. Pagkatapos, tinawagan ko ang customer service ng kumpanya ng gatas. Tinanong ko kung maaari silang magpadala ng isang tauhan na sasama sa akin bukas sa komunidad para patunayan ang pag-order ko ng gatas at ang pagbabago ng paraan ng bayad. Noong una ay tumanggi ang customer service. Ngunit matapos kong ipahiwatig na maaaring dahil sa problema sa kanilang serbisyo, tulad ng hindi pagprotekta sa ari-arian ng customer, hindi ka maaaring mang-insulto. Pumayag sila, ay padadala nila ang mismong delivery man noon. Itinaas ni Master Go ang kamay upang pigilan ang lahat. Khu bình luận tràn ngập lời khen ngợi. Ông chủ vừa đẹp trai vừa tốt bụng. Hindi na nga siya nakakuha ng pansin. Đã ghi lại địa chỉ rồi, ngày mai nhất định tới check-in. Nagngit-ngit din sa galit si Lin Zenen. Đó mới là năng lượng tích cực. Hindi ka maaaring mang-insulto. Ngunit, itinaas ni Master Go ang kamay upang pigilan ang lahat. Video vừa đăng lên như vậy. Bagamat hindi ako kahanga-hanga, sau đó chắc chắn sẽ có một đám người đến quán tôi kiểm chứng. Nagkaroon ng guro sa edad na 8. Một khi người đông lên, sa 16 ay natutukoy na ang kapalaran sa isang tingin. Không thể đáp ứng yêu cầu thêm mì không giới hạn của tất cả mọi người. Mâu thuẫn sẽ bùng phát.
Casual mong inilabas ang kasulatan ng kasal at inilapit sa kanyang harapan. Mâu thuẫn sẽ bùng phát, đến lúc đó cô ta lại nhảy ra chỉ trích tôi thay đổi ban đầu. Palayasin siya.